Ako nagtuturo pa kasi nanghihinayang po ako doon sa mga kaluluwa na nakikinig po ng salita ng Diyos. Meron po kasi tayong campus ministry. 19 section po ang naka-assign sa atin. At syempre, nakakalungkot kasi last session na this coming. Pero alam nyo kung anong ginagawa ng Diyos doon. Ano po? Grabe siya as in. Okay. So ngayong umaga pong ito na nais po natin na masaksihan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kasi may iba-iba pong kadailanan kung bakit narito yung katabi mo. Sabihin mo nga sa kanyang kapatid, salamat sa Diyos. Tinabihan mo ko. Kasi alam niyo po, hindi lahat ng tao gusto kayong tabihan. Pero yung katabi mo, sinadya talaga ang itsura ng likod mo, ang itsura ng gilid mo, para ikaw ay makasama. So, ang pamagat po ng ating tutungayan po ngayon ay may kinalaman pong seasoning your season. Or season your season. Seasoning your season. Lahat po tayo nangangarap ng isang panahon at yung pangarap na panahon na yan ay hindi lamang po natin papangarapin, kundi lalagyan po natin siya ng timpla. Tama po? Naalala ko po, bago ko basahin yung scripture, kami po ay, sa mga matatagal na rito sa Metro San Jose, meron po kami dating repera ng sapatos. Sinubukan ko pong magtrabaho sa repera ng sapatos. Alam niyo po yung mga rubber shoes na ganyan ngayon na parang puto pag sa katagalan na nababakbak, na kulay puti, naghihiwa-hiwalay. Naalala ko po na ako po ay gumawa ng nagpalit ng swelas. So, pinatong ko po ron sa ibabaw ng stante. Hindi ko alam na doon pepesto yung tatay ko sa kay mga kumpare niya na magiinuman. Nagluto po sila ng page. Yung page. Pagkatapos, inilagay yung kawali doon sa tapat nung pinagbaklasan ko ng mga swelas ng sapatos. Siyempre, kagagalaw ng mga tao doon, nayanig yung mga swelas ng sapatos doon na kulay puti. At nalaglag doon sa ginataang pagi. Eto na po. May mga kumpare ang tatay ko noon na malakas po sa pulutan. Parang yung katabi mo dati. Malakas sa pulutan. Di kain lang sinangkain. Siguro sa una, nakain niya pagi. Sumunod, nakakain niya na swelas. Sabi niya, pare, parang maganda yung yung timpla mo ng pagkalambot. Yung pagkagat mo, nadudurog siya, pero parang mapait. Siguro sa yan? Sa gata yan. O kaya siguro sa hinalo mo yan sa malunggay. Tapos nakita ko, mga kapatid, yung swelas ng sapatos na nalaglag dun sa Alam nyo, dahan-dahan ko pong niligpit yung sapatos sa ibabaw. Dahil sa kalasingan, naubos po yung swelas ng sapatos. Okay. Alam nyo po ba, lahat po tayo rito sa San Jose ay naghahanap ng tindahan, mamaya maghahanap kayo ng tindahan na kung saan masarap ang ulam. Either magluto po kayo o depende sa pasarapan ng ulam. Sa dami yata ng nagtitinda ng ulam rito, alam ko rito kung saan masarap yung dinuguan. Alam ko sa lahat na nagtitinda rito, alin ang masarap na sinigang. Sinong may hawak ng record para sa masarap na gulay? Sinong masarap magluto ng munggo? Sinong alam mo na masarap na yung minamaski pops lang? Maski pa paano? Okay? Kasi depende yon sa timpla, depende yon sa luto. Tama po? Ngayon, lahat po tayo ay nag-aabang ng isang panahon. This year, 2025. Ayaw naman natin na ulitin yung 2024 sa 2025. Gusto natin ng bago, gusto nating matagumpay. Gusto natin na ang taon na ito, ang season na ito, ay maging season ng Diyos. Tama po? Kaso ang tanong, ano ang magiging bahagi mo para mapaganda ang panahon na darating sa iyo? Mga kapatid, gaya ng tinuro ko kanina,
dapat tumugon po tayo sa sinasabi ng Diyos upang may handa po natin ang ating sarili sa pagdating ng iba't ibang panahon. Tama po? Amen. Katulad po niyan, meron po tayong isang miyembro ngayon, si Nanay Maria, na nasa piling na ng Panginoon. Bakit ko sinabing nasa piling ng Panginoon? Nung malakas po yun, nagsisimba po yun dito, kahit hirap maglakad. Tapos, yung bago po siya mamatay, tinawag po ako ni Ma'am Jane at pumunta po ko ron, ng araw ng linggo, bago po mag-start ang gawain. At inassure ko po sa kanya yung pagkilala niya kay Kristo, yung pananampalataya niya, at tumutugon pa po siya nun. Okay? Sad to say nga lang, talagang hindi na ganun ka-responsive. Pero syempre, ilang beses na rin niya na Bible study yan, pinatanggap sa Panginoon, and I can assure you na ang isang taong nagtitiwala at pinagkakatiwala ang Diyos sa kanyang buhay, amen po, yan naman po ang pangako ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Parang yung magnanakaw sa tabi ng ating Panginoong Jesus, hindi naman tapos ng Bible school yun, hindi naman umattend ng church yun, pero nagtiwala lang siya kay Jesus nung sinabi niyang, kung saan ka papunta, isama mo ako sa iyong patutunguhan. So, ganun lang kasimple yung naging salvation ng magnanakaw. Nag-entrust lang siya sa Panginoong Jesus. Nagtitiwala lang siya sa Panginoong Jesus. Amen po? Although, theologically, pwede nating debatihan niya na, ay kulang pastor, yung kanyang hindi sapat. Pero sabi nga doon, si Kristo na sumagot. Sabi ni Kristo, ngayon din sasama kita sa paraiso. Ano pa bang dapat nating pagtalunan na si Jesus tinanggap tapos tayo hindi natin matanggap? Kung ano-anong hinahanap natin sa ating buhay Kristiyano. Ano po? Alright. So, seasoning your salts. May isang tagpo po sa Biblia, sa aklat po ng Bilang, chapter 14. Simulan natin ng pagbasa sa verse 17. Kaya ba? Sa verse 17 ka. Sorry yung dulo lang yung naibigay ko kasi. Numbers chapter 14 verse 17. Kasi nasa 24 po yung ating key verse. Okay? So sige po, babasahin ko po at minsan pa imbitahan ko po kayong tumayo. Tayo po tayo. Verse 17. Now may the Lord's strength be displayed just as you have declared. The Lord is, tingnan niyo po itong verse, verse 18, the Lord is slow to anger, abounding in love. Tingnan niyo po yung Diyos, yung karakter ng Diyos, slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for their sins, of the fathers to the third and fourth generation. Salinlahi po. Ang kasalanan is punishable hanggang sa ika-4 na salinlahi kapag walang pagbabago na nangyari doon. Okay? In accordance with your great love, forgive the sin of these people just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now. So, ito po yung kwento ng Exodus nila. Ano po? Verse 20, the Lord replied, I have forgiven them as you asked. Nevertheless, as surely as I live, sabi ng Diyos, and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of the men who saw my glory and the miraculous sign I performed in Egypt and in the desert, but who disobeyed me and tested me 10 times. Not one of them will ever see the land I promised on oath to their forefathers. No one who has treated me with contempt will ever see it. But because, biglang nagbago yung kwento, but because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly. Ito ang pangako sa kanya. Ito po ang pangahawakan natin. I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it.
Pagpalain po ng Panginoon pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo sa biyaya po ng Panginoon. Bibilisan ko po yung konteksto, yung account. Ito po yung account na kung saan ang Israel ay dinadala na sa lupang pangako. Okay? Tandaan po natin, bago lumabas sa Ehipto ang mga Israel, taga-Israel, mga kapatid, ginamit ang life ni Moses at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Moises. So, eto na po yung tagpo. Si Moises ay patay na at pagkatapos ipapagpatuloy na ni Joshua at saka ni Caleb ang trabaho na dalhin sa lupang pangako ang mga Israelita. Okay. Listen to this. Ang nakarating lang sa lupang pangako ay ang henerasyon ni Joshua at Caleb. Mga anak na ito nang umalis na mga tao sa Egypt. Ulitin ko po. Yung mga Israel, kasi 40 years sila sa wilderness. 40 years yung kanilang paglalakbay. Na ang lakbayin na ito ay kaya lang lakarin ng 14 days. Pero bakit inabot sila ng 40 years? Kung ikaw ay mag-eroplano, mga kapatid, 14 na minuto lang yon. Mula dun sa flight hanggang sa paglapag, ang distansya ng lupang pangako doon sa Egypt. Pag naglakad ka, 14 na araw. Okay? Pag nag-bus ka, 4 na oras. Okay, ganun lang po kalapit yun. So, eto na, lumabas ang mga Israel doon sa bayan ng Egypt at ang henerasyon na yon na lumabas, matitigas ang ulo. Ito yung henerasyon ng puro reklamo. Ito yung henerasyon na nagsasabing, dadalin mo ba kami sa kalagitnaan ng disyertong ito para patayin sabay-sabay? Dadalin mo pa kami dito sa kalagitnaan ng dagat? Biruin nyo nabiyak yung dagat. Nakalakad sila sa gitna. Hinabol sila ng mga Ehipto. Nagrereklamo pa rin yung mga Israelita. Sabi nila, dinala mo ba kami rito sa kalagitnaan ng dagat nang sa ganon, patayin kaming lahat at patayin ang mga Israel, ang mga taga-Ehipto? So, puro reklamo po itong henerasyon na ito. Sila yung pinangakuan. Ang problema, hindi po sila ang nakarating sa lupang pangako. Yung mga anak ng mga taong ito na nagrereklamo. Okay? Now, umentra po sa senaryo si Caleb. Dalawa mga kapatid, ang naging tiktik para ispiyahan o ispayan yung lupang pangako. Nakita nila ng dalawa ni Joshua at saka ni Caleb ang potensyal. Malalaki po ang bunga ng ubas, maganda yung lugar. Tapos, yung 10 nakasama nila, kasi 12 silang pinadala doon. Yung 10 ang nakita, mga higante yung nandun. Hindi nakita yung mga bunga. Nakita nila yung mga bunganga ng taong nandun. May mga higante ron. At para tayong tipaklong, natatapakan na lang marami ng mga taong ito, at pagkatapos tayo ay mapapahamak. Samantalang si Joshua at Caleb, ang sabi naman ni Joshua, puntahan na po natin. Baka makatakas pa. Alam niyo po, in approaching problem, sa lahat po ng problema, depende po yan sa kalalagayan ng isip ng tao kung paano niya i-handle yung problema. Yung isa, a-approach niya ng takot. Yung isa, i-approach niya ng may tapang at kumpiyansa. Amen po ba? Marami po rito sa church, pag may emergency na tutulala. Dapat pag emergency, alam niyo po ba, ayon sa siyensa, kapag tayo po ay may mga problema, kapag may mga emergency, pumapalo po sa utak natin ang pinakamatalino at pinaka-alertong kaisipan. Pumapalo po yung metro niyan. Alerto at matalino kagad. Ang problema, yung alerto at talino na yun, inilalagay natin, binubuhos natin sa takot. Kaya kung matakot naman tayo, wagas na wagas. Nakalimutan mo nang gumalaw, nakalimutan mo. Naku, marami pong ganyan pag mga emergency. May mga taong sasama sa iyakan, pero may mga taong gumagawa ng kaparaanan. Okay? So si Joshua at Caleb, ang nakita nila, yung provision ng Diyos. Samantalang itong 10, ang nakita nila,
ang kanilang hantungan na mamamatay sila ron. Alright. Bakit ko tinitlean, lagyan ng title na ito na Seasoning Your Season. Seasoning Your Season. Kung gusto mong masarap ang buhay, pasarapin mo siya. Maging bahagi ka ng katagumpayan. Hindi po pwede, gusto mong magtagumpay pagkatapos tamad ka. Hindi pwedeng yayaman ka at pagkatapos tamad ka. Kung gusto mong umunlad, magtanong ka sa mga maunlad. Kumaibigan ka sa mga maunlad. Dumikit ka sa mga maunlad. Di po ba? Nang sa ganon, matuto ka sa kanila kung paano nila ito ginagawa. Kasi ang mga taong nananagumpay, they talk about ideas. Yung mga taong nagtatagumpay, they talk about ideas. Samantalang yung mga taong bigo lagi sa buhay, they talk only about problems. Kaya minsan, tingnan nyo po mga kwentuhan ninyo. Kung ang kwentuhan nyo, puro problema, puro kautangan, puro kawalan, umalis na kayo sa kwentuhang yon. Wala po kayong matututunan. Pero dumikit ka sa mga taong kahit mahirap, nagsusumikap. Amen po ba? Dumikit ka sa mga taong walang-wala na pero talaga naghahanapan ng kaparaanan. Dumikit ka sa mga taong ganon na kapag dumadating ang problema, lumalapit lalo sa Diyos. Hindi yung kapag may problema ka, lalayo ka na naman. Alam nyo mga kapatid, may sasabihin po akong isang katotohanan sa inyo. Pag ikaw naging Kristiyano, i-challenge ang pagiging Kristiyano mo. Wala pong Kristiyano na puro haleluya lang. Nansaya-saya natin dito. Alam nyo po, yes, we can sing, we can dance, we can laugh. Pero ang realidad ng buhay, nasa labas, pag-uwi po natin, harapin natin ang bawat hamon. Ang tanong, ano yung mga natututunan natin dito sa church na dapat na-equip natin ang ating mga sarili? Di po ba? Kaya nga minsan, sabi, may nagja-judge sa akin that I don't sound theologically. Itong mga taong ito, hindi naintindihan na may mga areas na dapat eto ang ituro, eto yung ituro. Depende yan sa need ng church. Kung puro lang ako rito, theology, without empowering you by the power of the Holy Spirit, mga kapatid, para kang nag-abogado na hindi makapasa-pasa ng bar. Ganun po, pasakitan lang ng ulo. Pero hindi po yun kasi. Kailangan maisapamuhay natin, magamit natin yung natututunan natin dito sa mga desisyon na binibitawan natin. Amen po ba? Okay? Now, itong sila Joshua at Caleb, ang sabi gano'n ng talata, sabi kay Caleb, sila, ang lahi ni Caleb, ay pupunta sa isang lugar kung saan nila gusto. Sino rito ang gustong makarating ng ibang bansa? Narinig nyo bang nag-amen yung katabi? Ulitin natin tanong. Sino rito ang gustong makarating ng ibang bansa? Amen. Sabihan mo yung nag-amen, kumuha ka ng passport. Mga kapatid, kung kailangan nyo, mahirap po kumuha ng appointment sa konsular, sa DFA. Si Sister Leia magaling dyan. Sister Leia, asawa ni Jaren, nasa harapan. Yung nagpaawit kanina, magaling dyan. Kaya kung kayo kukuha ng passport, hanapin nyo na siya. Promotion ha. Magkano sa akin? Hindi, totoo po. Mahirap. Huwag kang kukuha ng, alam yan sa mga kumukuha ng passport. Kailangan ng appointment, titignan mo yung schedule, puno lagi. 2 months, puno lagi. Sa totoo lang, nakakasingit doon. Depende yan sa kulit. Okay? So, sabi nga ng talata, kung saan gusto ng lahing ito dahil sumusunod sila kay Yahweh, makakamtan nila ito. At ang sabi ganon, sa uling talata, sa verse 24, and his descendants shall inherit it. At mamanahin ito ng kanyang mga henerasyon. Di ba masarap? Marami kasi kung kilala, sila yumaman yung anak nila naghirap. Alam niyo yung kwento ng ating kasaysayan? Ang inyong pastor ay historian po, mga kapatid. Baka hindi niyo po alam. Isa po ako sa may alam ng tunay na kwento ng Metro San Jose. Sampulan ko po kayo. Sampulan lang ha. Sinasabi ko to sa mga estudyante.
Hindi po ako nagmamayabang. Inaral ko po talaga ito. Gumawa ko ng case study, gumawa po ako ng pag-aaral nito. Halimbawa, ganito po. Ang pangalan ng ating lalawigan ay General Mariano Alvarez. Bunsong lalawigan niya sa Cavite. Pinangalan na lang kay General Mariano Alvarez ang huling lalawigan dahil meron pong political difference ang marami po dito sa Cavite. So parang konsuelo na maipangalan. Hindi katulad ng Trece Martires, mga prominente, ano? Dasmariñas, di ba? Samantalang ang General Mariano Alvarez. Okay. Di ba kayo nagtataka, sa address ninyo, Area A tayo? Ang Area B, Sunshine. Ang Area C, alam nyo na, Sementeryo. Tama? O eto pong barangay na nakalagay dito sa Metro San Jose. Ang asawa ni General Mariano Alvarez ay si Nicolas Sabirata. Ang anak ni General Mariano Alvarez at saka ni Nicolas Sabirata ay si Teniente Tiago. Ang pamangkin ni General Mariano Alvarez ay si Gregoria de Jesus o Kaosang. Si Gregoria de Jesus po, mga kapatid, ay asawa ni Andres Bonifacio. Nasa isang kwento ng kasaysayan natin, siya po ang dapat na Pangulo ng Pilipinas. Ang tawag kay General Mariano Alvarez ay Viceroy. Pag sinabing Viceroy, Vice President. Ikalawang Pangulo ng Katipunan. Kaso nga lang, siyempre, ang kinilala ng ilang mga sa pinagpilian sa Malolos Congress noon ng kilalaning naging unang Pangulo ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo. So, yun na, politika yan. Hindi kasi magkasundo si Emilio sa si Andres Bonifacio. So, ang pamangkin ay si Gregoria de Jesus na taga rito lang. At pagkatapos, sino si Francisco Reyes? Isang kaibigan ng mga Alvarez, isang manunulat, debuhista na si Francisco Reyes. Tapos pag pumunta ka po ng Nobeleta, Cavite, which I do, doon sa tahanan ng mga Alvarez, ang patron na meron sila ay sa San Jose. Ito po yung barangay na meron tayo. So bakit ko alam ito? Sinerch ko nga po. Ang lumang tawag sa lugar natin ay Kabilang Baybay, Carmona, Cavite. Diba? Yun yung sitio address. Pero ang tunay na address natin, Sitio Palakaan, Kabilang Baybay, Carmona, Cavite. Okay? Na ang Carmona, Cavite naman, ang buong Carmona ay sakop dati ng Santa Rosa, Laguna. Ayan po, ang kasaysayan natin. Ngayon, ang ating tinawag na Sitio Palacan. Bakit Sitio Palacan? Sabi kasi ng matatanda dito, may kambal na ilog tayo. Isa dyan, saka isa ron sa Southwood. Kambal na ilog yan. Okay? Maraming palaka. Ayun sa kanila. O mga teki na kabataan, i-google nyo ang mapa ng Metro San Jose. Metro San Jose. At magugulat kayo, iikot nyo ng ganon, itsurang palaka. Nagkataon ba? Nagkatagpo. Itsurang palaka. Alam natin sa Bible, tayo mga Kristiyano, ang palaka ay may sumpa. Sumpa yan sa Ehipto, yung palaka. Amen? Kaya pala, masyado tayong tinawag na lugar ng magnanakaw, lugar ng mga patayan, tapunan ng mga patay, na may maganda tayong kwento pero nabahiran ng mga iba't ibang alias. Pero syempre, hindi tayo pumapayag ng ganon. May magandang kwento po ang Metro San Jose, in particular. Amen po? Bitinin ko kayo sa susunod na kwento na. No? Okay? Kasi hindi naman lahat ng magagandang istorya may happy ending. Tama po ba? Okay. So, balik na ako dito. So, paano ko lalagyan ng lasa ang aking panahon? Di ba maganda po yon? Paano ko lalagyan ng gana ang aking panahon? Siyempre tayo, kapag masarap ang ulam, ganado tayo kumain. Gutumin ko po kayo. Si pastor kasi, pag nagpipreach, lampas 12:00. Mga kapatid, wala pa namang namatay na hindi kumain ng 12:00 sa kasaysayan ng church dito. Alam niyo, sulitin na po natin. Kung ako may lumalampas, patawarin niyo po kasi gusto ko talagang ma-share ang salita ng Diyos. Pwede rin namang maikli. Kasi sa Amerika, sa US, sabi nila,
Pag maikli sermon mo, mas malaki love gift mo. Pag mahaba sermon mo, bawas ang love gift mo. Eh, di ko naman po yun. Wala akong pakialam doon sa love gift o ano mang binibigay kung ako'y nasa US. Ang gusto ko lamang po, uuwi kayo, mayroon kayong natatandaan, meron kayong napapagtagumpayan, meron kayong ipaghahanda sa inyong sarili, para nang sa ganun, kapag dumating yung mga pagsubok, alam nyo kung ano ang posisyon meron kayo. Amen po? Okay? So, mga kapatid, bakit kailangan nating lasahan at magkaroon tayo ng partisipasyon sa paglalagay ng panlasa sa ating mga kinabukasan? Alright. Mapapansin po natin, sa tagpo pong ito, ang bayan ng Israel ay marami pong digmaan na kinaharap. Listen to this. In life, make your mind. Number one, make your mind. Battles are not bad, but bondage is. Make up your mind. Ang digmaan na hindi masama, pero ang talunan, yun ang nagpapasama. Ang kaisipan na laging talunan, yung nagpapasama. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, huwag kayong papayag. Dahil meron tayong Diyos na nagsasabi that you are more than a conqueror. Amen po? Bondage is bad, but battles are not. Parang ano no? Yung pakiramdam na lumalaban sa championship, tapos hindi kayo nanalo, tapos next year, lumaban kayo ulit ng championship, pero hindi kayo nanalo. Next year, lumaban ulit kayo ng championship. Alam niyo, nakakapagtaka ron, talagang isang panalo na lang, champion na kayo eh. Ibig sabihin, sa dami ng tinalo nyo, doon lang kayo sa dulo natatalo. At ang pinakamagandang karakter doon, hindi umaayaw itong koponan na ito. Laban kong laban. Sabi mo nga sa iyong katabi, laban kong laban. Pero kung ang kaisipan nito ay talunan, mga kapatid, elimination pa lang, hindi naman nanalo uli yun. Pero dahil may kagustuhan siyang manalo, ang kanyang mentalidad, yes, may laban ako, pero hindi ako nagtatapos sa talunan. Somewhere along the way, nagtatagumpay din ako. Amen po ba? Okay? Ano pa? Kasi minsan, tinitignan natin ang mga bagay-bagay, depende hindi sa kung ano yung tinitignan natin. Ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay ay depende sa pagtingin mo sa iyong sarili. Ang panukatan mo ay hindi nangyayari kung ano nangyayari sa labas, kundi kung ano ang nangyayari sa iyo sa loob. Pag sinasabi mo, ganito ka lang, eto ka lang, eto ka lang, eh wala nga talaga, yun ka lang. Kasi sa bibig pa lang, nandun na eh. Kaya ang sinasabi ko rito madalas, kung gusto mong tanggalin ang kahirapan sa buhay mo, tanggalin mo kahirapan sa bibig mo. Stop saying, wala. Kahit meron, wala. Di po ba? Now, so wag natin titignan ng mga bagay-bagay, depende sa pagkakakita natin. Kundi, depende yan talaga kung anong nakikita niya sa kanyang sarili. Marami pong kadahilanan ng kabiguan ay sa panukatan ng kanyang sarili. She thinks or he thinks na hindi niya kaya. Si Joshua at Caleb, mga kapatid, kahit higante yon, ang tingin nila doon, tipaklong. Amen po? Parang ano yan eh. Pag nagkita yung elepante at saka leon, di ba mas malaki yung elepante? Mas malakas ang elepante? Pero pag nagkaharap na sila ng leon, takot yung elepante. Isang dagan lang sa leon, patay yung leon eh. Isang tapak lang, isang stamp lang ng elepante, patay yung leon. Alam niyo kung saan sila sa dalawa nagkakatalo? Yung nilalaman ng kanilang pag-iisip. Pag nagkaharap yung elepante sa kayong leon, ang tingin ng leon sa elepante, alam niyo kung ano? Pagkain. Samantalang, ang elepante, ang tingin niya sa leon, pagkain niya ako. Nagko-confirm siya doon sa
Nakalimutan niya na mas malaki siya. Nakalimutan niya na isang tapak niya lang patay itong elepanteng ito. So kaya nga, pagharap natin sa mga pagsubok, depende yan sa attitude meron ka. Amen po ba? Okay? So, the way we think, the way we view. Kaya nga itong 10 espiya, ibang kanilang nakikita na para silang tipaklong. Natatapakan lang ng mga higanting ito. Para naman kala Joshua at Caleb, ang tingin nila sa mga higante ay tipaklong. It's depend on the mindset. Naalala ko po yung isang nagbebenta ng sapatos, pinadala sa Zimbabwe, Africa. So, pinadala ng kumpanya doon. Tapos, pagdating doon, nakita nung nagbebenta na nakapaa yung mga tao. Ang sabi na tumawag siya sa boss niya, Boss! Pauwi nyo na ako. Kasi yung mga tao rito, hindi kailangan ng sapatos. Nakapaa silang lahat. Di umuwi yung ahente. Hindi makapaniwala yung may-ari. Ang ginawa niya, nagpadala ng ibang ahente. Pagdating ng ahente doon sa Zimbabwe, nakita niya ng tao ay nakapaa. Walang panyapak. Tumawag siya sa boss niya. Sabi niya ganon, Boss, padala niyo rito lahat ng stock na sapatos. Kasi walang sapatos ang mga tao rito. Magiging mabenta tayo rito. Ano ang difference yung dalawang ahente? Yung mindset nila. Yung isa negative, yung isa positive. Yung isa may pananampalataya, yung isa walang pananampalataya. Kaya mga kapatid sa pagsubok, tandaan niyo po ito, lamang ang may Kristo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lamang ang may Kristo. Tandaan niyo po yan. So, mga kapatid, yung ibang tao, ang nakikita nila, kayamanan sa kalat na yon. Pero samantalang, yung ibang tao, ang tingin nila sa bagay na yon, ay kalat lang talaga. Okay? Parang ano yan huwag mong hayaan, yung araw ay takpan lamang ng 5 piso na coins. Ang ganda-ganda nung araw, tapos tatakpan mo ng coins. At sasabihin mo, madilim na. Coins lang yung tumatakip. Diba? Kaya nga, magsisimba ka rito. Hindi ako, kasi nahiya akong magsimba kasi wala akong ibibigay. Mga kapatid, mahiya ka kung sa susunod, ganun pa rin dahilan mo. At sa susunod, yun pa rin ang dahilan mo. Nakakahiya na talaga. Pero dahil gusto mo unahin ng Panginoon because you know that God will supply all your needs. At alam ng Diyos ang iyong motibo na gusto mo maging pagpapala. Then let God be God. Amen po. Huwag natin siyang ikahon na hindi ka karapat-dapat dahil wala kang ibibigay. Sa ngayon, oo. Alam niyo yung nagpatotoo kanina, si Sophia? Nung bago yan dito, hindi nakikihalubilo? Ecocentric ba yan? Hindi. Nocturnal? Ano yan? Introvert. Ano po yan? Kung ano tanong mo, yun lang sagot niya. Ganun lang niya lagi. Sabi ko sa kanya, nangangarap ako sa iyo. Nangarap ako one day, that time will come. Tapos nag-decide siya mag-aral ng pre-med. Di ba? Mag-nurse. Sabi ko, wow, siniseryoso ng batang ito yung aking sinabi sa kanya. Sabi ko sa kanya, pangarap ko sa iyo, yung well-dressed ka na, babae na, at pagkatapos, binubunot mo yung long wallet mo, tapos yung mga bills ay nakapila na lang doon, makapal, naghahanap ka ng pagkakataon para mabawasan yon. Alam niyo, nung nakaraan, nung tuwan-tuwa ko, saya-saya ko, nung nag-camp, tapos nalaman ko sinagot ni Sophia yung kanyang 3 kapatid. Sabi ko, ibang level na to. Pero hindi pa ako nakakatikim ng burger. Hindi, joke lang po. Alam niyo, ang saya-saya ko po kapag ang inyong anak o kayo mismo ay nagtatagumpay. Marami po kasing obstacle sa buhay nito. Pwede kang makiiyak sa kanilang lahat. Pero dapat alam mo kung ano gusto mo. Alam mo kung ano ang gusto mo at pangarap mo sa mga taong mga mahal mo sa buhay. Ngayon lang yan, lugi ka ngayon. Pero one day, di ba, one day, may isang araw po tayo na reckoning na tinatawag
na ang Diyos ay gagawa at makagawa sa iyong buhay. Diba sinasabi ko nga po sa inyo, sinabi ng isang elder sa organization natin, ba't ka nagpastor? Tapos 5 anak mo. Sakit nun ah. Sabihan ka ng gano'n. Unti-unting nakakatapos na yung aking mga anak. Kaya babalikan ko yung elder na yun at magpapasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi niya ako sinabihan ng gano'n, hindi ako naging determinado sa buhay. Nung malait ako ng gano'n, sabi ko, balang araw, pag nakatapos yung 5 yan, mga engineers, managers, businessmen, diba? Alam nyo, hindi ko pagagalitan yung nagsabi nun. Reregaluhan ko pa at magpapasalamat ako sa kanya dahil nilait niya ako. Amen! Kaya kayo, pag nilait kayo, pasalamatan nyo. Kasi ginigising lang yung damdamin. Alam nyo po ba, ang mga problemang gumigising sa atin, ang nagpapagalaw sa atin, kung puro saya lang, hindi gagalaw yung katawan mo. Pero lagyan mo yan ng problema, galaw yan eh. Di ba? Nagigising yan eh. Yun ang totoo. Yung mga negative attitudes na nakasalamuhan natin, yun yung vitamin natin to go forth, to go through sa buhay na ito. Amen po? Okay. Mahaba na ba ako? Hindi pa. Kaya pa. Okay? Alright. Naalala niyo yung principles of a new wineskin. Ang isang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang lalagyan. Ang tanging pwedeng mag-handle, kasi sabi ng scripture, kung luma ang lalagyan ng alak, sasabog lang yon sa bagong alak na ilalagay. So ang tanging lamang pwedeng mag-handle ng bagong alak ay yung bagong lalagyan. Tama po? Yan sinabi yan ng scripture sa aklat po ng Matthew chapter 9, verse 14 to 17. Okay? So kaya nga po mga kapatid, isang bagong buhay lang, ang binagong buhay lang, ang kayang mag-handle ng mga bagong problema. Ulitin ko po yun. Isang binagong buhay lang, ang kayang mag-handle ng mga bagong problema. Okay? So ibig sabihin mo yan sa katabi mo, qualified ka. Ha? Huwag ka nang magturo ng iba. Sila kasi, pastor. Hindi nga qualified ka nga sa pagsubok na yan. At alam niyo ba, sinabi ng Bible na walang pagsubok na hindi napagtagumpayan. Napagtagumpayan. Lalo na ng mga Pilipino. Alam niyo kung bakit maraming turista gusto tumira sa Pilipinas? Ang kanilang retirement program ay sa Pilipinas. It's all, number 1, of course, the place. But number 2, it's about the people. Hangang-hanga sila sa mga Pinoy. Bumaha sa Maynila. Nag-alala yung mga Amerikano, umakyat sa building. Tapos pagtanaw sa building ng mga Amerikano, yung mga Pilipino nagsuswimming. May nagsusurfing pa nga. Takot sila, yung Pilipino nag-enjoy. Bumabagyo mga kapatid, di ba? Bumabagyo. Natakot yung mga reporter na taga-ibang bansa. Samantala yung Pilipino, mga kapatid, yung alam niyo, yung parang ray gun, yung nag-super saiyan, yung tinatamaan ng Ami wave! Alam niyo kung anong meron ng Pilipino? Resilience. Pag sinabing resilience, matibay yan. Pilipino yung katabi mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, matibay ka. Matibay yan. Matibay. Sabi ko, matibayon yan. Matibay yan. Hindi yan basta-basta. Akala mo, kayang paiyakin ng problema? Diba? Hindi. Pwede yan, umiyak sandali. Kahit iwan ng girlfriend yan, iiyak lang yan ng 30 seconds. Diba? Iwan man kayo ng mister nyo. Diba? Papalitan niya ni Lord ng bagong ugali ng mister nyo. Mister nyo pa rin. Alam ka naman kayo, ha? Gusto nyo bago kagad, ha? May binagong ugali. Diba? Yung parang, nagtaka ka, no? Parang, nakain itong misis ko, no? Dati, ano bang meron dyan sa simbahan na yan? Dati paglasing akong darating,
Yung talagang, demonyo ka. Sumasagot din yung lalaki, demonyo ka rin. Pero ngayon, yung babae ba, no? Siyempre, mati na rito sa church. Paglasing asawa, pinupunas-punasan na ng mainit na towel, tapos sinubaran na ng sapatos. Dati mga kapatid, sa sapatosan natutulog eh. Di po ba? Pero nabago nga ang buhay. Ba? Kaya alam nyo, buhay nyo lang sapat para mag-akay. Kahit walang kwento. Kasi may kwenta yung buhay niya. Let us be a living epistles or living word of God so that everybody will acknowledge that there is God. Okay, amen po. Okay? Bondage is in Egypt, battle is in the promised land. Wala po yatang pangako na hindi pinaglalaban. Lahat po ng pangako ay pinaglalaban. Pero pag nanatili ka sa kulungan, kulong ka talaga. Nakakulong ka ron. Kaya nga, let's, tanggalin natin ang ating sarili sa pagiging slave. No? Yung anak mo, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung, alam niyo yung pag-anak nyo, yung, siyempre pagbalik siya, pinupulbusan mo pa. Tapos, ang anak nagagalit na kapag fourth year high school na pinupulbusan mo pa rin. Ano ba si Kurt? Yung, pulbusan pa ng nanay niya. Kita ko, naliligaw na eh. Pupulbusan pa ba yan? Siyempre, mainis yan. So, hindi ka matutuwa na yung anak mo, ang tanging lingwaheng alam, Papa, Mama, Papa. Tapos, 15 taon na, Papa, Mama. Matutuwa ka ba? Hindi. Babatukan mo yung anak mo eh. Kasi, ang laki na eh. Papa, Mama. At di mo na rin yan pupulbusan. Siyempre, yung anak mo, gusto mo yung, wow, yung balang araw, isang sundalo, tapos snappy, tapos naka-uniform, naka-army ka, tapos yung lalaking-lalaki yung dating, di ba? O kaya yung babae, matalino, tapos corporate yung dating, di ba? Pangarap mo yun. Mula sa pagiging anak into a soldier. Ganun po yung life. Hindi ka matutuwa na lagi na lang iyakin ng iyong anak. Gusto mo ang anak mo, lumaki na lumalaban katulad mo. So, hindi pwedeng naka-bandage ka lang lagi ng pagsubok at mga problema. It's about time na makita mo ang sarili mo dahil meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Okay? May sinabi si Isaiah Saldivar, isang author ito. Sabi niya gano'n, kung sa tingin mo, kaya ka umalis sa church dahil sa tingin mo hindi ka napapakain, sabi niya gano'n, alalahanin mo, tanging mga baby lang ang kailangan subuan ng pagkain. So, anong ibig sabihin nun? Hindi lahat, tawag dito, i-feed sa'yo ng church. Dapat matuto kang kumain mag-isa. Amen po. Siguro pagbago, talagang tuturuan, gagawin. Pero hindi, matagal na, 10 taon na, 10 taon na rito si Van, ganun pa rin. So ako po, mga kapatid, sorry dito sa church kasi, pagagalawin ko po kayong lahat. Hindi ko po kayo pagbubutasin lang ng upuan. Amen. Kung gusto nyo, dun sa dati, madali lang naman dun sa dati, gaganon lang kayo, okay na yun. Pero dito hindi po. Hahamunin mo ang iyong sarili, beyond your limitations, at pagkatapos, isishare mo ang salita ng Diyos, una sa pamilya mo, at susunod sa mga mahal mo sa buhay o kaibigan. Because we choose this day whom we will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. Get? Okay. Number 2. Number 2 pala. Tama ba yung relo natin? O huminto na naman? Tama. Mahaga pa pala ako. Number 2. Get the Bible in you, which is success. Success is connected to the Scripture. Get the Bible in you. Ibig sabihin, kunin mo ang salita ng Diyos sa iyo mismo. Bakit sa iyo? Kasi binasa mo siya, hindi mo winalay sarili mo. So, meron kang hugot ngayon. Kapag may problema, may hugot ka. Halimbawa, naputulan ka ng ilaw, ng tubig.
ng internet? Ano hugot mo? Sa mga kabataan ngayon, kapag walang internet, parang katapusan na ng mundo eh. Kaya nga minsan, siguro inalaw ng Lord na walang internet muna dito eh. Meron na ba? Wala pa rin? Meron na. Buti na lang, no? Kasi minsan, nakita ko, dito na nagtambayan yung mga kabataan. Imbis naman Bible study, meron, try mo. Ganun. Ano bang nangyari sa mga kabataan? May sapi na. Hindi po ba? Nawalan yung internet. Tag-away-away sila. Dahil sa pagbabayad. Minsan ginugulo ni Lord yung no? Para makita sino mga tapat, sino yung mga obligado talaga. So, mga kapatid, yung mga ganitong sitwasyon, dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Kapag putol lahat ng connection meron ka, dapat may hugot ka. Ano hugot mo? Patay, paano tayo yan? Minsan hugot natin ganun eh. Ba't hindi mo hugutin yung pangako ng Diyos? My God shall supply all my needs according to His richness and glory in Christ Jesus. Kasi there is power in His Word. Amen? Kaya sa amin, nangyari po yan. Putol yung kuryente namin. Tapos biglang binalik ng taga-Meralco. Nagbayad naman si Teacher Aida. Akala ni Teacher Aida, yung kanya nabayaran niya. Ang nabayaran niya yung sa amin. Oh my God, she'll supply. Isa pangalan ng mga metro namin, Adela A, Adela B, Adela C. Kaya ang nagbibigay, sino po yung Adela C? Di may himalang nangyari, di nagkautang ako kay Teacher Aida. Bayaran niya uli sa kanya para magkakuryente siya. Maganda ron, nabayaran na yun sa akin. Pwede, pera bawi yun. Di po ba? So, alam nyo, ang Lord, nagkautang na kayo ng malalaki. Akala nyo, hindi nyo mababayaran. Pero magtataka kayo ngayon, nabayaran nyo lahat. Di ba? Nagka-bill kayo ng ganito kalaki na parang katapusan na ng mundo. Pero magtataka ka, nakakabas kayo ng ospital. Di ba? Ibig sabihin, it's not the amount. It's how God works in your life. Amen po? Kaya nga sabi mo sa iyong katabi, kapatid, tama ng tamang hinala. Hindi ka addict. Kasi tayong tamang hinala. Ang galing na, sumakit lang ang ulo mo. Alam, may malignant na yata yung ulo ko. Alam, may tumor ako, sumakit pa lang ulo mo. Hala, inuubo ko, baka meron na akong respiratory problem. Tama na baga ko. Mga kapatid, lakas mo lang kasi kumain, kaya nga inuubo. Lakas mo sa ice cream. Ano hallucinations ang nilalagay natin sa isip. Kaya dapat talaga may scripture ka eh. Meron kang salita ng Diyos. Amen. O, sino rito? Tingnan mo yung katabi. Baka isa yan. Takot sa dilim. Hindi makalabas ng bahay kasi parang, may gumagalaw. Sabi dati dito, nagkakatakutan dito. Dito raw sa church, may nagliligpit ng silya. May matulog pa kaya dito sa church kapag sinabi ko ito? May nagliligpit ng silya. Tapos nakakanig siya, may naguhugas ng plato sa kusina. Tapos yung kurtina, yung mula sa ganyan, nabubuhaghag. Diba? Kung mga takot yung mga natutulog dito, hindi tatambay itong mga to rito. Di po ba? Amen. Anong verse ang meron ka kapag natatakot ka? Diba? Dapat may verse ka. Diba? Yung, alam mo, nakasama ka ng Diyos, alam mo na palalakasin ka, I will be with you, sabing ganyan ng Bible, dapat alam mo yung, I will not leave you nor forsake you, I will be with you till the ends of the earth. Dapat alam mo yung mga pangako ng Diyos. Amen! Hindi yung mga pangako ng Bombay, pangako ng Lende, pangako ng politiko, yun mga alam natin pangako eh. May bigayan ganito, huy.
Pero pag sinabi ni Lord, bibigyan kita ng siksik liglig at tumapaw, hindi ako naniniwala. Joke-joke lang yun, Lord. Buti pa, doktor Pag nagsabi yung doktor, 2 bulate ka na lang. Yung taong nasasabihan ng ganon, halos gusto nang magpakamatay, uunahan na yung bulate. Samantalang pag sinabi ng Lord, I have come that you might have life more and abundantly, hindi tayo naniniwala. Ba't ganun? Pag sinabi nga naniniwala tayo, pag sinabi ni Lord, hindi tayo naniniwala. Kaya sabi mo ulit sa iyong katabi, sabi mo sa kanyang mata, maniwala ka na. Get the Bible in you. Alam niyo alam niyo yung yung lagayan ng tsaa, di ba para siyang papel? Para siyang papel. Malalaman mo ang tibay na lalagyan ng tsaa pag nilagay mo yan sa mainit. It can stand the heat. Hindi siya natutunaw. Ganun din ang mga Kristiyano. Pag hindi yan nilagay sa pagsubok, hindi malalaman kung anong kalidad ng pagiging Kristiyano yan. Amen? Pagdating dito, hallelujah, hallelujah, Lord, pambihira. Pag uwi sa bahay, wala lang kanin, wala lang saing, mga kapatid, tumubo agad yung sungay. Diba? Demonyo pag uwi, wala lang sinaing. Easy lang, puso. Di po ba? Tama na yun, haba na Alright, mga kapatid, 3, stop complaining. Ayan. Stop complaining. Ang digmaan ay napagtatagumpayan ng salitang worship. Mamaya, papaliwanag ko po. Samantalang, ang pagkatalo ay nagsisimula sa salitang reklamo. Naalala nyo, pag kayo nanonood ng mga digmaang palabas, kumakanta, nagpapatunog, nung bumagsak ang Jericho Wall, umikot sila 7 beses doon, at pagkatapos, nagpupuri sila sa Diyos. Sa ika-7 ikot nila, sumigaw sila ng malakas at nadurog yung Wall of Jericho. Tinanong ko yun, ni-research yun. Ano ang kadalasang sinasabi kapag may mga retaining wall at pagkatapos iikot ang mga Israelites? Ito ang kanilang sinisigaw. Nakalagay po sa Psalms, ito po ang kanilang sinasabi. Sana sabihin din natin kapag may mga pagsubok tayo. Ganito ang sinasabi nila. Sinachant nila kapag may mga pader ng pagsubok. The Lord is good and His mercy endureth forever. Pag may pagsubok ka na alam mong bibigay ka na, sabihin mo na itong word nito, the Lord is good and His mercy endureth forever. Ulit-ulitin mo, the Lord is good and His mercy endureth forever. Sabihin mo na, the Lord is good and His mercy endureth forever. Ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang kahabagan ay magpawalang hanggan. Yan ang dapat na sinisigaw natin. Hindi yung alam, mapapatsyon na ako. Alam nyo, talagang kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos. Stop complaining. Complaining doesn't solve the problem. But complaining prolongs the problem. Humahaba lang lalo yung problema, kakareklamo. Diba? Alam ba, nagre-reklamo ka, parang si Juan Tamad, nasa ilalim ng puno ng bayabas, tapos reklamo, tagal malaglag, talagal malaglag. Nakakaganon. Sa sobrang katamaran, inaantay yung bayabas na bumagsak sa kanyang bibig. So, stop complaining. Stop complaining kasi it doesn't solve the problem. It prolongs only. Humahaba lang ang takbo ng problema dahil kakareklamo meron tayo. So, paano i-solve yung problema sa bayabas? Kunin mo, pagkatapos kainin mo, tapos ang problema meron ka. Pag may problema ka ng kawalan, alam mo, nahirapan kang magbayad ngayon ng mga bills mo, dapat next time, alam mo na, gagawin mo in advance, na ihahanda mo na yung mga billings mo. Amen po? O na broken hearted ka na, dapat pag may susunod na manliligaw sa'yo, alam mo na kagad yung standard meron ka. Kaya kung kayo magpapaligaw mga dalaga dito, magaganda pa naman kayo. Tanungin nyo sila kagad. Nagde-devotion ka ba? Laglag na yun, sigurado. Sigurado, laglag yun. Hindi nagde-devotion yun.
Higpit naman kasi, pastor, ligawan ng mga Kristiyano. May pa-pray-pray pa. Kapatid, huwag kayong magmadali. Mag-interview kayo ng mga may relasyon na puro komplikado lang inaabot. Diba? Dito sa church, hanggat maaari, ina-avoid ko na may relationship dito pag hindi matured. Kasi pag immature, ba't hindi nagsimba? Nag-away sila, pastor. Pag nag-away, damay-damay lahat. Mas madaling lumipat ng simbahan kaysa mapag-usapan yung bagay na yun. Stop complaining. Complaining doesn't solve the problem but prolongs it. Kasi yung mga Israel, complain sila ng complain. Lumaba tuloy yung lakad nila. Imbes na 40 days lang, 40 years. Pero yung layo, 40 years, ikot kayo ng ikot kasi reklamo kayo ng reklamo. Ang hirap sabay ng reklamo, yung taong mareklamo, di ba kasabay, sasakay sa jeep. Tapos, ano ba naman yan? Ang init. Traffic. Ano ba naman yan? Ganito. Puro reklamo. Kaya sinisigawan ng driver, mag-aeroplano ka. Amen po. Maganda nga, pag natatraffic ka, mag-aral ka eh. Maganda, pag natatraffic ka, mag-devotion ka na lang. Di po ba? At least may accomplish tayo sa araw na yan. Kaapat, don't be smart, be wise. Bago yan. Pastor. Don't be smart, be wise. Kasi, bakit mo sinabi, Pastor, na be wise rather than be smart? Kasi pag smart, eto pala yun. Pag smart, people save first. Pag mga smart people, advance siya mag-isip, nagtatabi na yan. Mali ba? Tama. Tama rin naman. Pero, ang mga taong matatalino, they give first. Okay, let me explain that. Dito sa church, pwedeng i-distinguish ang dalawang klase ng tao. Kuripot at mapagbigay. Kaya yan nagiging kuripot kasi he thinks that financial will operate by his smartness dahil sa kanyang katalinuhan. Ang finances niya will operate base sa kanyang talino. No, sorry. Dito po sa church, kapag hindi ka nagtapat sa Panginoon, you will never see yourselves na matagumpay. It's not about the money. It's about the obedience. Marami na po dito, sinubukan talagang hindi magtapat. Kaso yung cycle ng poverty, yun lang at nang yun lang. Pero bakit hindi natin subukang maging tapat sa Panginoon? Kung kaya tayong mag-manage ng 10%, di pagkakatiwala sa iyo ng Diyos, i-manage yung 90%. Amen. It's a management principle po, mga kapatid. It's not about the money. Kung pagpapayaman lang, pinili ko nang mag-abroad. Pero hindi nga sa pagpapayaman. Ang Diyos ang bahala doon, hindi ko problema yon. Ang problema ko ngayon, gawin yung kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maawa sa akin dahil, kawawa naman si Pastor. Pinapakain pa naman kami ng Diyos. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ako mas naawa ko sa mga taong hindi nagtatapat. Kasi sa 25 years doing this ministry, nakita ko po yung mga taong nagtapat, pinagpala talaga ng Diyos. Amen po. Again, it's not about the money, ha? Kasi napapagbintangan ako, nagtuturo raw ako ng prosperity gospel. Mga kapatid, ang prosperity gospel ganito, kapag hindi ka yumaman, hindi ka Kristiyano. Yun ang prosperity gospel. Tapos, ang pastor, dapat mag-emulate, maging ehemplo ng mga pagpapala. Dapat, si pastor, ito prosperity gospel, mamahaling ginto, naka-kotse dyan, may magandang bahay, dapat i-provide yun ng mga church ang magandang bahay ni pastor. Mga kapatid, hindi po ang pastor nyo ay ganoon. At never po in my life na ginamit ko po yung pribilehiyo ng position ko just to compensate my need. Kilala nyo po ako. Kilala nyo akong mananahi. Kilala nyo akong nagtitinda. Kilala nyo akong nagtitinda ng ganito.
Alam niyo, pastor niyo, marunong magtinda ng torotot. Yung totoo, sa tuwing New Year. Yun kasi ko eh. Wala akong dapat itago. At mga anak ko, nagtinda yan ng torotot kahit mga professional na yung iba ngayon. Nagtinda yan ng torotot. Yun yung training ground na alam ko. Kasi pag hindi ko sila tinrain ng ganon, kawawa sila sa field. Pero pag may alam na sila, alam kong may handa ko sila. Natanong nga, nag-usap kami ng Miss Kumisan, hindi kami nag-aalala sa mga anak namin kasi mga anak namin mga madiskarte yan. Amen po? Hindi yan mga baby-baby. Kundi mga marunong yan sa buhay. So, hindi po ako namuhay ng ganon. Wala kong, hindi nga kami mag-asawa, wala nga kaming wedding ring eh. Dahil pati yung wedding ring, hindi namin ninanasa. Bahala na ang Lord sa amin mag-bind. That doesn't mean may ring ka, walang masama doon. Ano po? Pero yun nga, doesn't conclude na hindi ka natapat sa iyong asawa. We're married for about 28 years. Diba? Kaya hanggang ngayon, nagagandahan pa rin ako sa misis ko. Hindi, totoo yan. Di mama. Don't be smart, be wise. Ang smart kasi, people say first, but wise people give first. Alam nila yon. Ito ang operation ng Diyos that they give first. May mga taong generous po talaga. Ang pagiging generosity ay matututunan kapag binago mo muna ang puso meron ka. Makikita mo kung paano mag-operate si Lord. Amen? Amen? Kaya nga, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Alam nyo, parang yung Israel, naalala nyo Israel, gumawa sila ng baka, tapos sinamba nila. Diba? Ginawa nila yon. They think that they were smart. Ang kanilang smartness, sinukat nila sa kanilang palagay, yung kanilang katalinuhan ay magpapakilala ng kanilang katapatan. No. Listen to this. Smart people save because giving is a waste. Smart people save first because they think giving is a waste. Pero ay nagbigay para gumawa ng baka. And it is a waste. Ayaw ng Diyos ng isang imahe na itong imaheng ito ay Diyos-Diyosan. So, naglalagak sila ng kayamanan, nagbibigay sila para ipropaganda ang Diyos. Na kapag nakagawa na sila ng baka, kaluluguran sila ng Panginoon. That's not the way it is. Mga kapatid, ang mga wise people give first because they think giving is worship. Yun yung mga wise men. They believe giving is worship. Nasusukat ang pagmamahal mo sa Diyos kapag nakikita ang katapatan mo sa Kanya. Amen? Sana po laya na ito. Kung po ay ang inyong pastor ay kumakatok, sana po laya na tayo sa ganito. Na kapag kumakanta dati sa simbahan, yung ang kantay, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang lahat ay iaalay ko. Diba? Lahat ng ito ay handog sa iyo. Lahat, tatalima ako. Eto na, lumalakad na yung lukbutan. Lahat ay aking ibibigay. Pagtapat sa iyo, papalapit na, di ba? Mahaba yun eh. Mahaba yun. Eto ang kanta, lahat ibibigay, pati aking buhay. Eto na, syempre, nakakayang di magbigay. Ganito rin ako dati. Patutunugin ko bulsa ko. Yung pinakamaingay, pipiliin ko. Tapos, ibibigay pati aking buhay upang purihin ka. Tumapat ngayon sa akin. Nilaglag ko, piso mga kapatid. Malayo yung kanta sa ginagawa ko. Amen po ba? Mga kapatid,
Alam niyo, wala po akong ibang alam na paraan na pagpalain kayo ng Panginoon. Challenge yung inyong sarili. You make your own decision. Just challenge yourselves. Gusto mong, kaya ka pagpapalain ng Panginoon kasi magiging pagpapala ka ng iba. Palakpakan natin ang ating Diyos. Last. Ay, salamat. Tapos na si Pastor. Number 5. Don't live on yesterday's success and don't dwell in your defeats. Bakit, Pastor, na hindi ako manahan sa nakaraang kong katagumpayan? Sabi ni Bill Gates. Si Bill Gates, alam natin mayaman ito. Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking that they cannot lose. Ang katagumpayan daw ay isang mahina na guro. Kasi pinifeed lang nito ang mga taong, kapag nananatili ka sa tagumpayan, pinapakain lang ng katagumpayan nito ang pride natin na masabi natin sarili na ikaw ay hindi natatalo. Isa pa, sabi ng isang manunulat pa, ni Babe Ruth. Si Babe Ruth po yung magaling na baseball pitcher. Hindi pala manunulat. Sabi niya ganon, yesterday home runs don't win today's games. Yung 3-point mo kahapon ay walang kinalaman sa pagkapanalo mo ngayon. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, it doesn't guarantee yung mga katagumpayan mo will reference into your success today. But build a momentum in today better than yesterday. Amen po. Kasi iba ang kalaban mo ngayon, iba kalaban mo bukas. Hindi pwedeng yung natalo mo, yung pinakamahinang team, akala mo pinakamalakas ka na. So every day you must equip yourselves so that we don't live on yesterday's success and dwell not on our defeats. Okay? Wise person learns from mistake of others. Smart person learn from mistake of his own. Ang mga matatalino, ang mga wise person, matatalinong tao, natututunan po nila ang mga kamalian na nakikita nila. Samantalang yung matalino sa sariling tao, ang kanilang natututunan lang yung sa pagkakamali nila. Ang shortcut po ng buhay ay matutunan mo rin yung mga naging pagkakamali nila. Sabi ni sino yung lumikha ng bulb? Thomas Edison. Sabi niya gano'n, nagdeklara siya, there are about 2,000, actually 1,800 plus lang yan. 1,800 materials na hindi umubra. Ibig sabihin, sabi gano'n mga reporter, sabi niya, Mr. Thomas Edison, anong masasabi mo na 1,800 ka na nagkamali? 180 times ka, 1,800 times ka na nag-fail. Sumagot si Thomas Edison. Sabi niya ganon, hindi ako naging failure. Kasi sa 1,800 na pagkakamaling yon, natutunan ko kung ano ang hindi dapat na mga materyales na makakapagpailaw sa bulb. So that mistake is not mistake. It's a learning procedure. Sa dami ng materyales na kanyang tines para makakreate ng bulb, nagtaka siya, isang pirasong sinulid lang palang kailangan. Na hindi sumasagi sa isip niya na pwedeng maging filament na magiging bahagi ng ilaw ang kapirasong sinulid. Pero yun nga, ganon ang mga taong wise. Pag nag-fail, hindi sa kanya failure yon. Pag nag-fail, ibig sabihin, they fail forward. Mga kapatid, kunin niyo po ito sa akin. Pag tayo nabibigo, ang hakbang po natin hindi pa atras. Pag tayo nabibigo, dire-diretso lang. Sabi mo sa iyong katabi, dire-diretso lang. Okay. May last pa pala ako, sorry. Number 6, reward your spoil
Because breakthrough cannot become a blessing without a budget. Ulitin ko po. Breakthrough will not become a blessing without a budget. Parang ganito po. Si Moises, ang tanging natalo lang sa life ni Moses sa kanilang journey ay 2 hari lang. Samantalang nung sinaluyan ni Joshua, 31 hari ang tinalo ni Joshua. Anong ito pong sabihin dito? You cannot have blessing if you don't put God first. You cannot have a blessing if you don't have a breakthrough. They can't raise your pay if you don't improve your performance. Naalala niyo yung sinabi ni Sophia kanina? Naging top performer siya consistently for 2 months ba? Baka naman. 3. Naging top performance siya. Yun yung sinasabi ko. Be a salt in light kahit saan ka mapunta. Ang pinakamagandang part pa niyan, alam na magaling ka kasi at alam nila na Kristiyano ka kasi. Alam nila na Kristiyano ka. Hindi ka nila bibigyan ng pabor kung hindi lang makikita ang improvement sa pagkilos meron ka. Mga Kristiyano, it's about time. Maging madiskarteng Kristiyano po tayo. Maging Kristiyanong pumapalag po tayo sa pagsubok. Maging Kristiyanong naniniwala tayo na makikilala ang pangalan ng ating Panginoon kapag namuhay tayo bilang isang Kristiyano. You cannot have a blessing if you don't budget your breakthrough. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Huwag mong asamin kagad yung malaking success ng buhay meron ka. I-budget mo siya sa everyday problem na kinakaharap mo. Di po ba? Mapagtagumpayan mo muna itong mga maliliit na problema. From another problem, mapagtagumpayan mo ulit. Nang sa ganon, maging reference mo yan sa mga malaking pagsubok. Kasi bakit? Mananagumpay ka. Amen po. Huwag kang iiyak sa maliliit na problema. Maglikha ka ng malaking pangarap nang kapag ikaw ay dadaan at matatapilok sa maliliit na problemang yon, hindi ka madadapa kasi malaki ang iyong pangarap. At higit sa lahat, mga kapatid, tandaan mo, meron kang Panginoong Jesus na nagsasabing, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Basta makinig ka lang lagi. Makinig ka lagi. New season requires a new stewardship. From Joseph to Jesus. Di ba? Nung si Joseph pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, nag-overflow yung blessing sa kanilang buhay. Listen to this. Na mapagkatiwalaan lang po kayo ng Panginoon. Magugulat kayo. Blessing will just overflow into your life. Amen po. Hindi po ako mayaman, pero masaya po ako. Hindi po ako maliit. Kontento lang ako. Hindi ako magaling. Pinatawad lang ako ng Panginoon. Amen po. Kung meron ako yung pagmamalaki, hindi kung ano yung narating ko na ngayon, kundi si Kristo na nagdala sa akin dito ngayon. Amen? Joseph stewarded overflow. Naging katiwala siya sa isang overflow season na nagsumagot ng isang kwento ng pangangailangan ng kanyang salinlahi. Mga kapatid, this generation, sabi ng Bible, redeem your time. Ngayong season na ito, it's your season. Amen po? Equip mo ang sarili mo by the grace of God. Sabi ng Scripture kay Joshua, huwag mong kaliligtaan ang mga pangako ng Diyos na ito. Huwag mong aalisin sa iyong mga labi. Isulat mo sa tarangkahan. Pagnilayan mo araw at gabi. Deuteronomy chapter 6, sinalo ko na. Pagnilayan mo araw at gabi at uunlad ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen po? Tumayo po tayong lahat.
So sabi ko po kanina, papaano natin malalagyan ng panlasa ang mga panahon meron tayo? Ang sabi ko po, number 1, make up your minds. Battles are not bad, bondage is. Ikalawa po, ang sabi ko, spies sow promises, men sow treasures, but 10 spies sow problems. Sinabi ko rin po kanina, get the Bible in you dahil ang salita ng Diyos ay nasa iyo. Number 3, tigilan po natin ang karereklamo. Humahaba lang ang problema kapag tayo nagrereklamo. Number 4, maging matalino po tayo, pero maging wise din tayo. Higit sa lahat, maging wise tayo dahil pag wise, nagtatapat, nagbibigay muna. Pag smart, nagtatago lang ito. Number 5, huwag tayong mamuhay sa nakaraang katagumpayan. Huwag tayong manangan sa mga pagiging talunan natin. Tandaan po natin, kung katagumpayan lang ang sukatan ng kinabukasan, kapatid, paano mo papagtagumpayan ang susunod na katagumpayan kung ang reference mo lang ay yung kahapon? And last, steward your spoil. Breakthrough can become a blessing without a budget. Huwag lang yung malalaking problema ang napagtatagumpayan mo. Yung mga maliliit na stumbling blocks. Learn to win every battle you have. Awitin po natin yung I just want to speak Jesus. Alam niyo po, nung kinanta po ito, kailangan po nating salitain talaga si Jesus sa lahat ng pinagdadaanan meron tayo. Haranahin po natin ang ating Diyos before we pray. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break. Hallelujah. Declaring there is hope